Noong 2004, inalan ng pamahalaan ang 728 million piso para tulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng subsidyo sa abono. Ngunit ayon sa mga ulat, ang pondong ito ay ginamit di umano sa kampanya para sa pagkapangulo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay: una, alamin kung paano inilipat ang pondo at sino-sino ang sangkot. Pangalawa, suriin kung anong batas ang nilabag. At pangatlo, tukuyin ang epekto nito sa kabuhayan ng mga magsasaka at tiwala ng publiko. Nagpatuloy pa rin ang anomalya sa pondo na para sana sa mga magsasaka sa loob ng Department of Agriculture kahit anong kasagsagan ng imbestigasyon sa Fertilizer Fund Scam. Ito ang siniwalat sa atin ni dating Senate Agriculture Committee Chair June Magsaysay. Kaya para kay Magsaysay, dapat panagutin ang mga sangkot dito, kabilang na umano si dating Agriculture Secretary Luisito Lorenzo. Naniniwala si dating Senate Agriculture Committee Chairman June Magsaysay na hindi dapat palusutin sa pananagutan si dating Agriculture Secretary Luisito Lorenzo kahit pa tumulong ito sa investigasyon sa Fertilizer Fund Scam. Ayon kay Magsaysay, base sa investigasyon niya noong 2005, si Lorenzo umano ang pumirma sa lahat ng mga transaksyon at nagpalabas ng pondo na sanay para sa mga magsasaka. Ang pondong ito raw ang ginamit sa kampanya ni Pangulong Arroyo noong 2004. Being a principal at this is an issue of malversation of public funds, dapat meron siyang accountability. Ang masaklap ayon kay Magsaysay ay kahit na noong kasagsagan ng investigasyon sa Fertilizer Fund Scam, hindi natigil ang katiwalian sa loob ng Department of Agriculture. In fact, nung paalis na kami sa Senado, may nagpupunta sa amin na nagbibigay ng ebidensya na tuloy pa rin. Kahit na na-expose na ito? Oo, pero iniba na yung pangalan sa budget. Base sa findings ng Commission on Audit, 2006, gumasta pa rin ang gobyerno ng mahigit na 260 milyong piso sa mga fertilizers na hindi naman umano nakarating sa mga magsasaka. 2007, 800 milyong piso naman daw ang ginasta sa mga bagay na hindi naman napakinabangan ng mga magsasaka. May 1.3 billion na pondo rin daw na hindi natunto ng COA kung saan ginamit. At noong 2008, mahigit na 10 bilyong pisong halaga ng mga proyekto ang nananatiling questionable. Kaya para kay Magsaysay, dapat talagang malagot ang mga sangkot dito. Binatikos din ni Magsaysay ang umano'y maling mensahe na pinararating sa publiko nang makipagkita si Pangulong Noynoy Aquino kay Lorenzo kamakailan. Hinala ni Magsaysay na set up si Pangulong Aquino ng ilan sa kanyang kampo para makapag-usap sila ni Lorenzo. Lumabas sa investigasyon na ang mga pondo ay ipinasa sa mga NGO na kaduda-duda ang legalidad. Sa Sorsogon, bumili ng abono sa presyong 1,500 pesos/kada litro imbes na 180 pesos lamang. Nahusgahan ang ilang opisyal gaya ni dating Governor Raul Lee at Representative Constantino Jarala. Ngunit ang ilan gaya ni GMA ay pinalaya ng Ombudsman noong 2014. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay bumalik sa ating bansa, eksklusibong humarap sa ABS-CBN News si dating Agriculture Secretary Luis Sito Lorenzo. Si Lorenzo ay isa sa mga sinasangkot at pinakakasuhan sa 728 million pesos na Fertilizer Fund Scam. Inamin ni Lorenzo na may banta sa kanyang buhay pero tiniyak niyang handa siyang tumistigo sa tamang panahon. At live mula sa Rockwell sa lungsod ng Makati, nagpapatrol Linda Humilla. Linda? Ted, hindi maitago ni dating Agriculture Secretary Luis Sito Lorenzo Jr. ang pag-aalinlangan na humarap at magpa-interview lalo't nauungkat na naman ang kanyang pagkakadawit o pagkakadawit ng kanyang pangalan sa 728 million peso Fertilizer Fund Scam. Kanina dumalo si Lorenzo sa isang pagtitipon ng organisasyong Gawad Kalinga kung saan isa siya sa mga naging aktibong miyembro lalo na nitong nakaraang 4 na taon ng pamamalagi niya sa Amerika. At dito nga namin siya
inabutan para makausap. Gayunman, nagpaunlak pa rin siya sa ilang katanungan, lalo na sa bagay na gustong malaman ng marami ngayon. Handa ba siyang tumistigo at ituro ang mga totoong nasa likod ng fertilizer scam? Narito ang bahagi ng ating eksklusibong panayam kay dating Agriculture Secretary Luis Cito Lorenzo Jr. Sabi, yan ang posisyon. It's nice to be back. Ako'y nagpapasalamat at nakarating na rin kami after so many years in self-exile. At dumating ako nung Sabado ng medyo late sa hapon dahil na-delay yung flight tungkol dun sa problema sa radar sa NAIA, di ba? Pero totoo naman, nagkita kami ni President Noy sa kaarawan ni Boy Montelibano. Okay. So dumiretso kayo doon sa party? Dumiretso kami, nagkita nga kami. Actually, nabigla rin ako kasi hindi ko rin akalain na darating siya. And it was nice because I have not seen him since high school. Sa totoo lang, nagka-back subject ako. Kasi galing akong probinsya sa Cagayan de Oro. At nung pumasok ako sa Ateneo High School, 2 years po siya my junior. Kaklase po niya kabatchmate niya yung kapatid ko. Bakit kayo nagpasyang bumalik, sir? Meron bang, did somebody try to convince you to come back, especially from the camp of the president? Well, number one, ako po ay talagang isang malaking supporter at tumutulong sa Gawad Kalinga. At habang ako ay nasa exile, ako po yung madalas nagtatrabaho doon sa Amerika at sa North America para magkaroon ng pondo para sumuporta sa ating mga mahihirap. At ngayon na bumago ang administrasyon, ako po ay nandito sa isang Gawad Kalinga event para tignan po natin kung paano natin mapapabilis ang pagsuporta sa ating mga iba't ibang communities sa Gawad Kalinga. Bakit kayo umalis nung time, I think in 2006, and then, ba't hindi kayo bumalik at any time? Binanggit po ni Pangulong Aquino na it appears that there seems to be some danger, of physical danger in your part. Well, there were threats. I will not deny that. Ngunit, I really needed to spend time with my family. Sila din na medyo nasaktan. At sila din po ay medyo naging frustrated, naging disappointed. But let's leave it at that. And we had a good time bonding. Pwede kayong i-hold liable dahil pumirma daw kayo some of the transactions. I don't know which ones, but as you had earlier inquired whether I would be willing to testify, I think at the appropriate time, I will definitely cooperate with the administration, with the current administration. And willing to name names as to who's behind it? I don't know exactly what these questions are, pero ito lang masasabi ko, na yung ginawang trabaho ng ating nakaraang Senado, especially sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Gordon, was very thorough. Dahil parang na-trace niya kung saan nanggaling yung pera, saan pumunta yung pera, sinong tumanggap, at kung ano man. At ang lumalabas doon, nakita din ng kanyang staff, nakita ng mga nag-iimbestiga na hindi dumaan sa akin yung pera. Ted, ayaw munang idetalye ni dating Secretary Lorenzo ang kanyang posibleng magiging testimonya sa Truth Commission dahil inaasahang mauuwi ito sa isang kaso sa korte. Pero ito ang kanyang binibigyang diin. Sa ngayon pa lamang, Ted, sinasabi niya na hindi niya personal na pinakinabangan ang pondong dapat sana'y mapunta sa mga magsasaka. Ted? Linda, binanggit ng dating kalihim na merong banta sa kanyang buhay. Meron ba siyang naibulong sa iyo o nasabi kung kanino partikular nang gagaling ang mga bantang ito?
Ted, hindi na pa nababanggit ito at ayaw niya na ring banggitin dahil nga sinasabi niya na wag na muna nating o wag na muna niyang balikan yung mga isyung yon. Gusto niyang i-save o i-reserve lahat ng mga gusto niyang sabihin, ang mga detalye sa kanyang pagtestigo dahil nga kapag nagsalita siya ng extensive ngayon, magdetalye siya at magturo, ay baka nga lalo pang manganib ang kanyang buhay. Ted? Sa ngayon ba, Linda, wala siyang hinihinging seguridad mula sa Estado sa mga bantang ito, laban sa mga bantang ito? Wala naman, Ted, at siguro naman ay kung sakali ay pwede siyang humingi sa administrasyon dahil katulad ng kanyang nabanggit, dati pala niyang kaklase si Pangulong Noynoy Aquino sa Ateneo noong high school, bagamat ang talagang kabatch ni Pangulong Aquino ay ang kanyang kapatid na nakababata, presumably ito si Martin Lorenzo, na sinasabing o nag-donate nga ng 20 milyong piso sa kampanya ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero nung napansin namin nung dumating siya kanina dun sa event ng Gawad Kalinga, ay wala namang seguridad o security na bumubuntot sa kanya. Siya lamang at isang parang personal aid ang dumating doon. Simpleng-simple, walang ibang taong kasama. Ted? Salamat, Linda Humilla. Ang fertilizer fund scam ay isang halimbawa ng sistemang korupsyon sa pamahalaan. Hindi lamang ito simpleng pagnanakaw, kundi isang pagtalikod sa tungkulin para sa pansariling kapakinabangan, habang ang tunay na benepisyaryo, ang magsasaka, ay naiwan sa laylayan. Bagamat may mga nahatulang opisyal, marami ang hindi naparusahan. Ipinapakita nito na sa ating sistema, madalas matagal at mabagal ang hustisya, lalo na kung makapanyarihang tao ang sangkot. The Office of the Ombudsman has filed graft charges before the Sandigan Bayan against Senator Lito Lapid and 5 other persons in connection with the 728 million peso fertilizer fund scam. The case stemmed from the purchase of allegedly overpriced foliar fertilizers when Lapid was Pampanga governor. According to state prosecutors, Lapid purchased 3,880 liters of macro-microfoliar fertilizers at an overprice of 4.268 million pesos in 2004. Also charged with Lapid were Provincial Accountant Benjamin de Guzman Yuzon, Provincial Treasurer Vergel Baltasar Yabut, MPTC Incorporators Maria Victoria Aquino Abubakar and Leolita Aquino, and DAVRRFM Proprietor Dexter Alexander Vasquez. Ang fertilizer fund scam ay paalala sa atin na ang laban sa korupsyon ay hindi lamang tungkulin ng korte o ng gobyerno. Tungkulin nating lahat bilang Pilipino ang maging mapagmatyag, makialam at manindigan para sa bayan.